Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Crisis Management Training para sa Bomb Threat Response, matagumpay na naisagawa sa Ilocos Norte. Yan ang balitang tinutukan ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Pinalakas ng Ilocos Norte Police Provincial Office at Commission on Higher Education ang kahandaan ng rehiyon sa pamamagitan ng isinagawang Crisis or Incident Management Training Program na nakatuon sa Bomb Threat Response and Management sa Mariano Marcos State University, Batac City. Layunin ng pagsasanay na madagdagan ang kaalaman ng mga kinatawan mula sa iba't ibang universidad sa Region 1, 2, 3 at CAR upang matiyak ang mas mabilis at maayos na pagtugon sa banta ng bomba sa mga institusyon. Nagbigay ng mensahe si Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, hinggil sa sama-samang responsibilidad upang maging handa sa anumang krisis. Pinangunahan naman ni Dr. Shirley C. Agrupis, kinatawan ng CHED, ang pagsasanay na nagbigay daan para sa mas malawak na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng akademya at mga law enforcement agencies. Pinuri rin ni Police Colonel Labiano ang aktibong partisipasyon ng mga delegado mula sa iba't ibang universidad at binigyang diin ang kanilang mahalagang papel sa pagbabantay sa seguridad ng mga paaralan. Aniya, ang pagkakaisa at koordinasyon ng bawat institusyon ang nananatiling pinakamabisang sandata laban sa anumang banta, lalo na kung nakataya ang buhay, edukasyon at kapayapaan. Dagdag pa, mananatiling nakatuon ang Ilocos Norte PPO sa pagtataguyod ng ligtas, handa at matatag na komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Dating rebelde ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Bulacan. Bunga ito ng programa ng pamahalaan kontra insurensiya upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Sumuko ang isang dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Camp General Alejo S. Santos, City of Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda G. Usman, Acting First Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company, si alias Ka Anton, 69 taong gulang, balo, walang trabaho at residente ng Purok 4, Barangay Tibig, Bulacan, Bulacan, na dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan na nag-ooperate sa mga baybaying lugar ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Matagumpay na na-facilitate ang kanyang voluntaryong pagsuko sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng 4th Platoon 1st Provincial Mobile Force Company kasama ang mga tauhan ng Malolos City Police Station at 301st Maneuver Coy ng Regional Mobile Force Battalion 3. Isinuko niya ang kanyang hindi lisensyadong baril,
isang snub-nose Smith & Wesson caliber 38 revolver na walang serial number at may 3 live ammunition. Kasalukuyan nang isinasagawa ang tamang dokumentasyon at tactical interrogation sa nasabing surrendery habang patuloy siyang binibigyan ng kinakailangang tulong at gabay ng mga otoridad bilang suporta sa kanyang pagbabalik loob. Nagbigay rin ang mga otoridad ng paunang tulong pinansyal upang matulungan siyang makapagsimula ng panibagong buhay. Patuloy namang pinagtitibay ng pambansang pulisya ang tiwala ng komunidad sa pinaigting na peace and security programs, kasabay ng mas malawak na kampanya kontra terorismo at insurhensya upang makamit ang isang mas ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Matapos silbihan ng search warrant ng mga membro ng CIDG, arestado ang isang lalaki at nakumpiska ang baril at mga bala sa Rizal, Palawan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Naaresto ang isang lalaki matapos isagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit ang isang search warrant sa Sitio Look, Barangay Latud, Rizal, Palawan noong ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan bilang bahagi ng Oplan Paglalansag Omega. Katuwang ng CIDG Palawan PFU sa operasyon ang Rizal Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 4B at Provincial Government of Palawan Peace and Security Cluster. Ang operasyon ay pinangunahan batay sa search warrant na inisyo noong ika-1 ng Disyembre taong kasalukuyan ni Honorable Ramon Chito R. Mendoza, Executive Presiding Judge ng RTC Branch 165 sa Brooks Point, Palawan, laban sa sospek na si alias Roland, 56 anyos, magsasaka at residente ng naturang lugar. Ang warrant ay kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa isinagawang paghahalughog sa bahay at paligid ng sospek na samsam ang iba't ibang uri ng armas at bala, isang unit na improvised shotgun, isang magasin para sa improvised shotgun, 3 piraso ng 12-gauge shotgun ammunition, 12 piraso ng live ammunition para sa caliber .45, isang magasin para sa caliber .45, 8 piraso ng live ammunition ng caliber 7.62, 3 piraso ng live ammunition para sa caliber .38, isang piraso ng live ammunition para sa caliber 5.56, 3 piraso ng empty cartridge ng caliber 7.62 at 2 piraso ng empty cartridge ng caliber .45. Naisagawa ang operasyon ng mahinahon at alinsunod sa batas sa presensya ng sospek at mga itinalagang saksi mula sa Barangay Latud, Rizal, Palawan. Agad din ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at siya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Palawan PFU para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Matagumpay na naisagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplang Paglalansag Omega na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek at pagkakasamsam ng mga iligal na armas at bala. Patuloy naman pinaigting ng CIDG Palawan PFU at mga katuwang na unit ang kampanya laban sa loose firearms upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Handog at pag-asa ang naging tema ng gift-giving activity na isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 15 at Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development o BAG-PTD sa dating mga membro ng Communist Terrorist Group sa Benguet. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Lenny Valerio.
Ang Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development sa pamumuno ni Honorable Vladimir D. Cayabas na kinatuwan ni Ginang Christine E. Molitas at ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, Acting Press Commander, ay matagumpay na nagsagawa ng isang gift-giving activity na may temang Handog Pag-asa sa Multipurpose Gym, Camp Major Badudangwa, La Trinidad Benguet, nitong 8 ng Disyembre taong kasalukuyan. 20 na pamilya ng mga dating miyembro ng CTG, mga taga-suporta at mga kabataang napasama sa dating rebelde ang nahandugan o nakatanggap ng mga nasabing regalo. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Major Dexter A. Simon, Deputy Force Commander, at ang miyembro ng BAG PTD ang napinangunahan ni Miss Christine E. Molitas, Vice Chairperson, at si Ginang Eugene P. Balway, Committee Chair ng Ways and Means. Ang tagumpay na kaganapan ay naging posible sa pamagitan ng kabutihang loob at walang humpay na suporta ng mga miyembro ng nasabing grupo at ang mga kasosyong stakeholder kabilang ang Rotary Club of Downtown Section Cordillera, Adibay Lions Club, Zonda Club of Baguio, National Chaplain of the Philippines, Jubilee in Jesus Fellowship at Union School Academy International. Kabilang sa mga miyembro ng BAG PTD na dumalo at nag-sponsor ng aktibidad ay si Pastor Clifford Busakay, ang tagapangulo ng sektor ng relihiyon. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Mahigit 2 milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nasabat sa ikinasang buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 6. 2 drug suspect ang arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Julibel Albior. Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang joint drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Polo Maestra Vita, Oton, Iloilo, pasado 12:27 na madaling araw, nito lamang ika-6 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilalang mga suspect na sina alias June, 39 anyos, residente ng Barangay Poblacion North, Oton, Iloilo, at alias Buds, 28 anyos, residente naman ng Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Nabilhan ng operatiba ang isa sa mga suspect ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu gamit ang 12,000 pesos na marked money bilang bahagi ng operasyon. Sa mas malalim pang beripikasyon, na-recover sa pagmumonitor at pag-aresto kay alias June ang karagdagang 14 na plastic sachets ng hinihinalang shabu kasama ang buy-bust item. Samantala nakumpiskahan naman si alias Buds ng 2 plastic sachet ng hinihinalang shabu at iba pang non-drug evidence. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, umabot sa 2 buwan ang kanilang masusing surveillance at monitoring bago na isikatuparan ang operasyon. Nasa humigit kumulang 305 gramo ng hinihinalang shabu ang kabuuang nakumpiska na may tinatayang market value na 2,074,000 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng walang sawang pagtatrabaho ng kapulisan upang protektahan ang publiko laban sa pinsalang dulot ng ilegal na droga. Isang matibay na hakbang patungo sa mas ligtas at mas maayos na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. PNP Bohol na mahagi ng mga damit sa mga membro ng kamamabago sa Tagbilaran City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Nagbahagi ng pre-love clothing ang Bohol Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa pamamagitan ng Police Community Affairs and Development Unit, na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Albert Tare, Chief Picado, noong Desyembre 7 taong kasalukuyan sa Camp Francisco de Guhoy, Tagbilaran City. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng dagdag na tulong ang mga kasapi ng kamamabu o kapunungan sa mga manghihilot o manikyurista sa Bohol. Ito ay bilang tugon sa iba't ibang pangangailangan ng kanilang sektor.
Ang mga ipinamigay na kasuotan ay bahagi ng relief collections na orihinal na nakalaan para sa mga biktima ng Typhoon Tino sa Cebu. Ngunit dahil nakatanggap na ng sapat na supply ang mga apektadong lugar, minabuti ng PNP Bohol na ilaan ang mga donasyon sa mga piling komunidad sa Tagbilaran upang masigurong mapakinabangan ng mga ito. Sa tulong at direksyon ni Police Colonel Digay na isakatuparan ng pamamahagi ng maayos at organisado na mainit namang tinanggap ng mga benepisyaryo. Nagbigay ito ng ginhawa at suporta sa mga kasapi ng Kamamabu na patuloy na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Katuwang sa aktibidad ang PICADO personnel at iba pang unit ng BPPO na nagbigay ng kinakailangang suporta upang maging sistematiko ang daloy ng distribusyon. Bahagi ang inisyatibang ito ng patuloy na programa ng BPPO sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad at pagpapakita na ang kapulisan ay kaagapay sa pag-unlad, hindi lamang tagapagpatupad ng batas. Ang matagumpay na aktibidad ay nagdulot ng pasasalamat at pag-asa sa mga residente at nagpapatibay sa tiwala at koneksyon ng pulisya sa mga sektor ng lipunan na kanilang pinaglilingkuran. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. 33 anyos na lalaki na may kasong arson with robbery, arestado sa isinagawang operasyon ng CIASI PNP. Tinutukan niya ni Patrolwoman AJ Cortez. Arestado ang isang wanted person sa kasong arson with robbery in band matapos magsagawa ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng CIASI Municipal Police Station at iba pang unit ng Sulu Police Provincial Office bandang alas 9:30 ng gabi nito lamang ikapito ng Disyembre taong kasalukuyan sa Barangay Tubig, Kuta, CIASI, Sulu. Kinilala ang sospek na si alias Dapi, 33 anyos, lalaki, may asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Tubig, Kuta. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong arson with robbery in band sa ilalim ng criminal case number 94-25 na may nakatalang piyansa na 200,000 pesos. Ang warrant ay inihain ni Honorable Alsad Hailil Alfa Jr., presiding judge ng RTC Branch 25 CIASI Sulu noong October 17, 2024. Ayon sa paunang ulat, ang operasyon ay isinagawa ng tracker team ng CIASI MPS kasama ang mga tauhan mula sa 4th MP, 2nd PMFC, PIDMO at Provincial Intelligence Unit ng Sulu PPO. Hindi nanlaban ang sospek at matagumpay itong naaresto ng walang insidente ng karahasan. Matapos ang dokumentasyon, dinala ang akusado sa CIASI MPS para sa wastong disposisyon at kaukulang proseso. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Sa ating huling balita, matapos ang isang matagumpay na anti-illegal drug operation, nakumpiska ang 3.4 million pesos na halaga ng illegal na droga sa mag-asawang drug suspects sa Misamis Oriental. Yan ang balita mula sa Region Gis. Arestado ang isang mag-asawa matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng kalahating kilo ng hinihinalang shabu sa Lagindingan, Misamis Oriental nitong Disyembre 7, 2025. Isinagawa ang operasyon ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 10, katuwang ang iba pang operating units. Kinilala ang mga sospek bilang alias Madam, isang 45 anyos na babae na itinuturing na high-value individual, at alias Sir, isang 41 anyos na lalaki na pawang residente ng Marawi City. Batay sa report, ito ang unang beses na naaresto ang mag-asawa na sinasabing nagsimula ng kanilang iligal na aktibidad noong 2024. Napag-alaman na nagmumula ang kanilang droga sa Maging Lanao del Sur at ipinapamahagi ito sa Lanao del Norte, Iligan City,
Cagayan de Oro City at Taguluan, Misamis Oriental. Nasamsam sa operasyon ang 5 malalaking balot ng not-tied transparent plastic cellophane na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 500 gramo. Ang kabuuang halaga nito ay tinatayang 3.4 million pesos batay sa standard drug price. Ang mag-asawang sospek at ang mga nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustodiya na ng SOU-10 PNP DEG para sa tamang dokumentasyon. Kakasuhan sila sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang iniulat ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 16 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.